Tang Davis binatikos ni Pole Malinyagi. Ayon sa kanya, pinapatay umano ni Tang Davis ang sports dahil sa galawang mahina ang kalaban. Ano ba ang legacy na nagawa ni Tang Davis? Walang tinalo na pang Hall of Famer sa kanyang resume. Wala siyang maipagmalaki na matinik na kalaban. Ngayon magre-retiro na daw siya. Isang kabaliwan yon. Pera lang ang nagawa ni Tang Davis pero ang legacy niya ay isang basura. Sinabi pa ni Pole mga tol, si Tang Davis ay isang napakahusay na boksingero. Pinupuna ko lamang ang kanyang mga kinakalaban dahil mahina, tulad ni Lamont Roach na isang super featherweight champion. Kung titignan po natin sa ranking, hawak ni Tang Davis ang WBA lightweight belt. Marami naman siyang pwedeng kalabanin sa ranking ng WBA. Bakit hindi siya pumili ng isa? Pero bakit nga ba yung champion sa super featherweight ang napili? Parang katulad lang ito ni Leo Santa Cruz eh. Wala rin nakalaban si Tang Davis na pang Hall of Famer. Pwede pa sana si Vasily Lomachenko kung natuloy. Sayang kasi si Lomachenko nagpahinga pa. Hawak ni Lomachenko ngayon ang IBF lightweight belt. Kung hindi babalik si Lomachenko ngayon 2025, mapipilitan itong IBF na bakantin na ang kanyang titulo. Kaya kailangan ni Lomachenko lumaban ng isang beses para magdepensa ng belt. Ang pagiging superstar daw ni Tang Davis, hindi niya nakuha ito sa pamamagitan ng matitinding kalaban. Na-build up lang daw itong si Tang Davis dahil din kay Floyd Mayweather. Pero kung tignan niya daw ang kanyang mga resume, si Ryan Garcia yung huling nakalaban niya na matindi. Pero na-drain pa ng timbang dahil sa rehydration clause. Mas maganda sana ang credit na ibibigay kay Tang Davis kung hindi siya nag-demand ng rehydration clause. Sa ibang banda naman mga tol, Brandon Figueroa, naniniwala daw siya na kayang pabagsakin si The Monster Inoue. Yung style daw ni Brandon Figueroa na volume puncher, walang katapusang pressure, ito raw ang style na tatapos sa karera ni Naoya Inoue. Matatandaan nyo yung laban dati ni Figueroa versus Magsayo. Talagang pukpukan mga tol. Sa ngayon, WBC champion si Figueroa sa featherweight division. Dikit din ang pagkatalo ni Brandon Figueroa kontra Stephen Fulton. Kaya magkakaroon ng rematch mga tol. Undercard ni Benavides versus Morel. Ito rin ang maganda tayaan ngayong February 1. Kasama din sa undercard ang laban ni Pitbull Isaac Cruz versus Angel Fierro. Eto mga tol, Jandrel Casimero lumapit na po kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon nga po sa bagong post ni Jandrel Casimero, Boss Manny, itapat mo na sa akin yang si The Monster Inoue para matapos na ang kwento nyong dalawa. Kasi daw kinukumpara itong si Monster Inoue kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao nilalabanan daw lahat ng malalakas, samantala itong si Inoue, mahina lang daw ang kinakalaban at takot pa kay Casimero. Isa lang ang solusyon dyan mga tol. Sino ba ang totoong nagmamay-ari ng MP Promotion? President si Sean Gibbons sa MP Promotion. So kung ikakasan ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang laban ni Casimero kay Inoue, syempre dadaan pa rin si Casimero sa MP. So isa lang ibig sabihin yan, para ikasan ni Manny Pacman ang laban ni Inoue at Casimero, babalik si Casimero sa MP Promotion. Kaya abangan natin ang mangyayari tungkol dyan.